Good afternoon guys! Ngayon pong ganap ay ako po ay magluluto ng ginataang alimasag at kalabasa sitaw. Ito po at ako ay nagre-ready na ng aking mga gagamitin. Pasensyahan nyo na po yung suot ko dahil ako po ay nakapantulog. Sorry po. Ayan, magluluto po tayo ng kalabasa at alimasag, ginataan na may sili. Masarap po yan guys. Napakasarap. At yung pong aking mga niready na ang aking mga gagamitin. Hinimay ko na po ang aking sitaw. Binalatan ko na po at ginayat-gayat ko ng ang aking kalabasa. Nabili ko lang po yan sa hypermarket. Sariwa po kasi yung sitaw at saka maganda pa po yung alimasag kaya binili ko na. Saka yung pong kalabasa ay bagong biak pa lang at maligat. Kaya sabi ko kailangan makapagata tayo ng alimasag at sitaw na may alimasag. Yung pong kalabasa na mapulang mapula parang maligat na maligat po sa aking tingin. Kaya yun binili ko na po. Ayan. At naglagay din po ako ng kaunting tanlad, bawang, luya, sibuyas para mas masarap ang lasa ng ginataan. Ay kabayan, mga ka-reels, ang sarap po ng ginataan. Matagal na po kasi akong hindi nagagata. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakaluto ng ginataan. Siguro po mga mga ilang buwan na. Kasi po ako lang nakain ng ginataan eh. Itong anak ko po hindi kasi siya nakain ng ginataan. Kaya kapag nagluto ako ng ginataan, magluto pa rin ako ng ibang luto para sa kanya. Kaya hindi po ako nagluluto ng ginataan ngayon. Kasi 2 putahe ang mangyayari. Ay sayang naman po kung 2 putahe. Nagtitipid nga po nagtitipid nga po kami eh, kaya hindi po kami makapag ng ginataan at saka 2 putahe pa lulutuin ko. Kaya kaunting tipid-tipid, isang luto lang sa siguro mga 6 na buwan ako hindi nagagata. Laging tinola, adobo, kasi yun lang po ang kinakain niya eh, ginisang gulay, adobong kangkong, yun lang po. At hindi din po siya nakain ng alimasag, kaya ako'y nagkikrib sa alimasag, kaya nakapagluto ako para sa aking sarili lang. 4 na piraso po, kalahating kilo. Ay Pilipino po yung nasa tindahan ng isda, pinatawad niya ng isa kaya naging 5 piraso yung aking kalahating kilong alimasag. Ayan, kaya ko po muna, niluto ko po muna sa sarili niyang sabaw, in-steam ko, hindi ko po nilagyan ng tubig pagkalinis ko, hindi ko na po nilagyan ng tubig para tuloy-tuloy na yung niya. Pagkaluto saka ko pa lang po yung gagataan. Ayan, meron pa pong extra. May nagluluto po kasi dito sa katabi ko. Alam nyo naman, sharing ang aming kitchen. Kaya ayan, may extra po. Yung kasama po namin dito sa flat sa kabilang kwarto ay nagluluto din. Hindi ka naman po pwedeng hindi papatayin ko pa yung aking video para lang siya hindi siya mahagip. Hayaan nyo na ho siyang mahagip. Ayan. At nanonood siya kung paano ko gagatan yung aking ginataang alimasag. Sabi niya, ano daw ba luto yun? Sabi ko, ginataan. Hindi daw kasi sila nagkakakain ng mga ganyan. Ng mga ganyang putahe. Hindi daw sila niya nakain. Kaya nagtataka siya kung anong luto yung aking ginagawa. Lagi silang hindi nakain ng Kahit nga po isda, hindi sila nakain. Manok lang at gulay ang kinakain nila kasi iba po yung kanilang iba po yung lahi nila, iba yung kanilang religion. At parang nagtataka siya kung bakit kumakain ako ng ganun, ng alimasag na bakit daw hindi ko inalis ang paa, bakit daw hindi ko inalis yung balat. Ay naku, sabi ko hindi inaalis yan. Kinakain namin yan ng ganyan. Kaya walang problema kung anong makakain namin dyan.
Kaya nagtataka siya habang niluluto ko kasi hindi ko daw binalatan, hindi ko daw inalis ang mga paa-paa. Kasi paano daw makakain ko dyan? Wala daw naman yan laman. Sayang lang daw kasi ang bigat-bigat, saka ang laki-laki daw sa kawali. Ganyan ba yan? Ganyan na ba yung kinakain? Sabi ko, ganyan na yung kinakain. Ang hirap nilang pag-explain, nag-i-explain ka, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi nila. So, ayan, mas mabuti na nga yan at hindi nila alam kung ano yung kinakain ko. Tapos, nakatingin siya kung ano yung mangyayari sa niluluto kong alimasag. Kasi hindi sila nagluluto ng ganyan. Parang ako lang yata dito ang nagluluto ng ganyan. Kahit yung kabilang kwarto, Pilipino dun, pero hindi sila nagluluto, nakain lang sila sa labas. Nagluluto, nagkakape lang sila dito, tapos sa umaga, sa tanghali, nakain na sila sa trabaho nila. Pahapon, pagdating nila, tutulog na lang sila sa gabi. Hindi na din sila nagluluto. Kaya ako lang ang nagluluto ng ganyan. Nagtataka siya ngayon kung bakit kami kakain yan, anong makakain na daw, anong pa daw bang makakain ko doon. Sabi ko, may makakain dyan, masarap yan, huwag kang mag-alala. Masarap na masarap yan kapag ka natikman mo. Sabi ko, gusto mo bang tikman? Sabi niya, hindi, ayoko. Hindi kami nakain yan. O sige, sabi ko naman, kung hindi kayo nakain yan. Pero kami, sabi ko, yan ang pinakamasarap na pagkain namin, yung seafoods. Specialty yan naming mga Pilipino. Okay, sabi niya pa. Ay nako, nakapagtataka-takang-taka siya kung paano ko kakainin yung may kamay, yung meron daw sipit, yung daw may paa. Natatawa talaga ako sa reaksyon ng kanyang mukha kung paano niya pinapanood yung niluluto ko. Gusto ko nga sanang alisin siya sa video, kaya lang ang tagal niya diyan nakatayo eh. Pag inalis ko, kalahati na lang yung video ko ng pagluluto. Hindi ko na inalis, hayaan mo na siya dyan. May bisita ko habang ako'y nagbibideo. May nakuhang ibang lahi. Ayan, nilagyan ko na po ng paminta ang aking ginataan. Tapos nilagyan ko na din po ng sili para maanghang-anghang ang aking luto. Siya, napakahaba ng video kung meron siyang kasama. Ayaw niyang umalis eh. Hindi ko masabing lumabas ka na, tapos ka na yata magluto. Ako naman ang magtatapos. Hindi siya naalis. Di hayaan ko na nga siya dyan. Bahala ka nga sa buhay mo ka ako. Ikaw ang bahala dyan kung kasama ka sa video ko. Ayan, kasama siya. Mahirap namang palayasin. So, inano ko na lang. Ginawa ko na lang siya ng video na kasama ko. Takang-taka siya eh. Nahihirapan siyang ispilingin kung anong klase ng luto meron ako eh. Ayan na, binlagyan ko na ng Lagay ko ng aking gulay. Lagay ko ng aking gulay para matapos ng aking putahe for today video ay ginata ang putahe ko. So, ganyan nga guys. Yan, bumalik na naman siya. Gustong-gusto niya, naka-video siya. Ano gagawin ko? Hinahalo yung kanyang niluluto. Ewan ko sa kanya kung ano oras siya matatapos. Matatapos na din ako magluto, hindi pa din siya tapos. Kaya hinayaan ko na lang siya dyan. Bala ka nga kako dyan. Kasi lagi niya akong nakikitang nagluluto ng ganitong oras. Kasi pagising ko ng alas 4 ng umaga, hindi na ako natutulog. Naglalaba, nagkukung ano-ano. Tapos ako yung nagluluto na din pagdating ng alas 11. Ayaw kong matanghalian, gabihan sa pagluluto. Kasi maraming magluluto paghapon na. So habang wala pa nagluluto, kaunti pa lang ang laman ng kusina, nagluluto na ako. Kasi alam mo naman yung mga yan eh. Mga mahilig magluto sa gabi. Kahit alas 12 ng gabi, nagluluto pa sila. Alam mo ba yun? Ngamoy pa yung mga bawang nilang ginigisa. Tapos yung mga chili nila, nababahin ka sa dami ng chiling ginagamit. Kaya ayan, habang araw, hanggang gabi ko ng pagkain yan, hanggang bukas pa. Para hindi na ako magluluto uli. Mamayang hapon, puno ang kitchen namin. Kaya ito, luto lang ako ng para sa akin. At ipagluluto ko na din ang pagkain ng anak ko. Pagkatapos kong magluto nito. Tapos luto naman na po yung pagkain ng niluluto ng kapitbahay na kapit-kwarto ko. Kaya pagluluto ko na din yung anak ko ng kakainin niya. Na ipagpiprito ko po ng manok.
Pagpiprito ko siya ng ng isang pirasong manok. Mayroon na po akong minarinate yung mga manok para sa kanya. Kaya iluluto na lang, ipiprito na lang. May ready naman ako diyang kasirola na prituhan ng kanyang pagkain. Malapit na po akong maluto kasi ayan, binaakba ako pa ng kaunti. Kasi kailang puro payat yung nabili ko. Parang hindi ba ako marunong pumili ng mataba? Oy, puro payat yung nabili kong alimasag. Hahanap sa susunod pag bumili nga ako sa Fresh Market para para mas matataba at makakapili ka ng madami. Kunti lang kasi yung mga alimasag dyan sa katabing supermarket sa Safir. Kunti lang po yung alimasag dyan, kaya kunti lang yung napagpilian ko. Kaya nga 4 lang na piraso ang pinili ko para kalahating kilo. Wala rin, hindi din matataba kasi nga walang mapagpilian. Yun lang ang pwede mong, wala ka ng ibang choice. Pagba ako nga puro payat pala. Hindi man lang matataba yung napili ko. Aywan, bahala na nga. Kung anong kalabsan yung niluluto kong yan. Okay lang yan. Okay lang kahit medyo payat, pagtsatsagaan ko na yan dahil walang iba. Walang iba, walang pagpipilian, no choice. Ayan, luto na din ang aking ginataang alimasag na may kalabasa at sitaw. Basta ang mahalaga ay naluto siya. Isasalang ko na din po ang aking pritong manok. Ang pritong manok ko na mahaba-haba din ang pagbabantayan. Babantayan ko pa po yan. Aking pritong manok. Para makakain na din ang aking anak at total gising na siya. Hindi ko naman po pwedeng pagkatapos kong magluto ng pagkain ko ay babalik na naman ako sa kusina para magluto ng pagkain niya. Hindi, sasabayin ko na po yan. Mahirap pong magluto para sa iba-iba pang oras ang pagluluto. Isa-isa na lang, yan lang kung anong oras ako maluto. Saka, kung anong oras ko maluto yan, kailangan sabay na. Mahirap po kasi ng dalawang balik pa ako sa kusina para makaluto ng pagkain niya. Pagkatapos ko niyang patayin, isasalang ko na po yung kanyang pagkain para 1 oras lang ang lutuan namin. Wala nang balik-balik pa sa gabi na, sa hapon. Mahirap magpabalik-balik sa kusina, no? Daming magluluto mamaya, ang hirap kaya. Ang hirap kaya pagka maraming magluluto. Sikip-sikip kayo sa lababo, dalawa lang kasi yung burner na gumagana sa kalan. Kaya kailangan mauna na ako para mamaya pagdating nila, mga 2:00 may nagluluto na dyan eh. 2:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Minsan nga 12:00 pa. May nagluluto pa ng 2:00 ng madaling araw kasi yung mga umaalis ng maaga. Kaya walang pahinga po ang kusina. Kaya kailangan mauna na ako sa lahat. Ang daming Ang daming gagamit ng kitchen. Ayan, maluluto na po ang aking ginataang alimasag at sitaw. At kalabasa. Maligat yung kalabasa ko, yung malagkit. Masarap siya kasi minsan lang makachimpo ng magandang kalabasa sa supermarket eh. Minsan lang. Pagka nakachimpo ka, magluluto ka. Pag hindi ka nakachimpo, huwag ka na lang munang magluto kasi hindi maganda. Minsan nga po nakabili ako para gusto kong gataan, hindi siya maganda. Kaya ang ginawa ko, nilaga ko na lang. Binayo ko siya at nilagyan ko ng harina, saka ko pinirito. Ginawa kong maruya. Kasi hindi masarap igata. Yung malabsay, yung parang marami siyang, yung buhok-buhok, hindi magandang klase. So pagkabili ko, ginawa ko, nilaga ko na lang. Pagkalaga ko, ginawa ko na lang na maruya. Nilagyan kong harina at konting asukal. Ayan, nililinis-linis ko po yung kusina kasi marami pong bakas-bakas nila. Pagka natapos silang magluto, hindi nila nililinisan. Kaya kailangan linisan ko yung kusina bago maumpisahan ang pagluluto ko. Ay bago ako matapos, kailangan malinis na yung kusina para doon nakakahiya na sa susunod.
kung may susunod man, para malaman niya na nililinis ko yung kusina pagkatapos kong magluto. Para linisin din nila. Minsan naman kahit anong ipakita mo, hindi din naman nila susundin. Mahirap talaga pag nakasharing ka lang sa kusina. Basta mahalaga nilinis ko pagkatapos kong gamamit. Kung hindi man nila maisip na maglinis, bahala na sila. Basta ako nakalinis na. Diba? Diba mga friends? Ayan, luto na. Masarap na ang aking kalabasa at saka sitaw. Actually, ang makakain ko lang din naman dyan, alimasag. May iwan ko din yung sitaw at saka kalabasa. Kasi kunti lang naman kain ko ng gulay. Di pag naubos ko na yung alimasag, saka ko palang makakain yung gulay na yan. Hindi ko naman yung kakainin ng magkakasabay. Kasi syempre, mahirap pa yung mag-ubos ng dami-daming gulay. Ay ako lang naman ang kakain. Kaya pagka naubos ko na yung alimasag, 5 piraso lang naman yan, saka ko pa kakainin yung gulay. Iiwan ko lang dyan muna. Iiwan ko muna dyan sa labas sa kaserola yung gulay. Kakainin ko lang yung kalabasa. At hindi ko na, hindi ko nga po masyadong inaano yan eh. Yung niluluto. Kailangan half cook lang para masarap kainin. Pag hindi, ay nako, wala. Mahirap po yung yung wala kang kakainin sa hapon para gulay lang. So, kainin ko yung kalabasa ngayon, yung alimasag, tas yung kalabasa maiwan. Saka ko na lang kakainin mamayang hapon or bukas ng umaga. Yung gulay na lang ang matitira. Diba? Kasi kawawa naman yung gulay kung itatapon ko. Kaya pagpatyagaan ko pa siyang kainin hanggang bukas o mga ilang araw ko pa yung kakainin. Ang hirap kaya po ng ikaw lang ang kakain ng gulay. At ikaw din ang kumakain ng niluluto mo. Pero may isang kaserola, kakainin mo lang mag-isa. Saan ko naman ipamimigay? Wala naman ako ditong kasamang mabibigyan. Kaya tiis-tiis lang, kakainin ko yan hanggang bukas siguro. Hanggang bukas ng umaga, ng tanghali. Pwede hanggang bukas, hindi pa ako magluluto. Para mayroon pa din akong ulam at hindi na ako magluluto hanggang bukas. Ang hirap kasi pagluto ka ng luto, no? Sakit din sa katawan ng pagtayo-tayo mo dyan habang nagluluto ka, hindi mo naman pwedeng iwan. Kasi maraming gagamit ng kalan. So, dyan lang ako sa loob. Dyan lang ako sa loob ng kusina habang nagluluto ako. Mahirap din eh. Matagal kayang magluto dun. Matagal din kaya ang magluto. Paano mo maluluto ng ayon sa gusto mo kung nagmamadali ka, diba? Di hayaan ko lang yan dyan. Sigurado masarap yan. Masarap ang aking lutong ginataang kalabasa at sitaw. Ang nakapagpasarap lang po dyan ay ang alimasag. Kaya alimasag lang po muna ang kakainin ko. Alimasag lang, tas iiwanan ko po muna yung mga gulay. Pampahaba ng buhay. Pero alam nyo ho, noong kailan nyo nagluto ako ng ginataang puso, nakabili ako ng puso doon sa Philippine Supermarket. Ang halo din ay kalabasa. Tapos nilagyan ko po ng saluyot. Sabi nung kasama ko, daw yun, lutong Bisaya. Pero ang sarap po. Ang sarap ng pagkaluto ko. Masarap nung ko. Ayan, magpiprito na po ako. Luto ng aking ginataan. Magpiprito na po ako ng manok. Ng manok ng aking anak. Para sabay na din kaming kakain. Manok sa kanya at sa akin ay ginataan. Hindi po pwedeng hindi. Mahirap magpabalik-balik sa kitchen. Kaya lulutuin ko na din yung para sa kanya. Sinasawsaw ko lang po yan sa sa corn flour, kunting harina, konting corn flour, isasawsaw ko. Kasi hindi po ako nagamit ng breadcrumbs.
Kunting harina lang, saka konting corn flour, isasawsaw ko dyan. Tapos saka ko ilalagay sa mantika. Sa mantikang nakulo na. Para malutong. Malutong pa rin po siya kapag hindi mo isinawsaw, hindi siya malutong. Kaya kailangan malutong siya ang pagkaprito. Hindi man siya nasasarapan pag hindi malutong. Gusto niya ay parang KFC daw. Parang yung nabibili doon sa sa fast food. Pero masarap nga naman po pagka medyo malutong-lutong yung balat pag kinain mo. Kaya yan, hintayin ko pa munang magluto yan bago pa ako pumasok para kumain. Pero luto na po ang aking ginataan. Luto na siya. Ang aking ginataang kalabasa at sitaw ay luto na. Kunti na lang panahon. Matatapos din ako magluto ng pritong fried chicken. Ibalik ko na dun. Meron pa pong 2 pirasong manok para bukas niya. Yung aking gulay hanggang bukas ko pa rin. Tipid ba? Tipid. Mindset ba? Mindset. Konting konting tipid-tipid. Mahina ang kalaban, walang income. Para hindi ka laging naghahanap ng mauulam mo sa araw-araw, ng makakain mo, di ba? Mindset ba? Pasensya na po sa aking damit, pantulog po yan. Ayan, may naglilinis po dyan na yung tagalinis. Nilinisan ko na, nilinisan uli niya. Sobrang linis na ng aming sahig. Kalilinis ko pa lang eh. Ay maglilinis daw uli siya. Yan po yung tagalinis tuwing umaga. Nadating naman po yung tanghali na. Anong oras na? Umaga 12:00 na, ngayon pa lang siya dumating para para maglinis. Nakalinis na ako. Meron nga po akong Clorox at saka ako na lang maglilinis diyan para alam ko pa yung linis. Kaya lang nakakainis kasi pagka ako'y maglilinis tapos hindi sila maglilinis, di ba? Kaya pinagtitiisan ko na lang yung dumi. Ganun talaga. Hindi ka pwedeng mag-arty-arty. Pagka wala kang tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang sa sa paggamit ng kusina. Ganyan talaga pag wala kang sariling bahay. Pag may sarili ka ng bahay, di hindi na ganyan. Makakapag ka na sa sarili mo. Oh. Yan, papatayin ko na yung aking niluto. Para ayan, dumating na ang magluluto ng kanyang fried chicken. Siya po ang magluluto niyan para binaliktad na yung kanyang fried chicken. Yan naman po ang nagluluto ng kanyang ulam. Sinalang ko lang at saka ako nagmamarinate. Kaya ayan, ipapasok ko na ang aking nilutong pagkain ko at siya naman ang magluluto ng kanyang ulam. Tinuturuan ko na po siyang magluto ng kanyang ulam para hindi ko gasinong